Alright, so welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Okay, so ito na nga mga kababayan, sinampahan po ng ethics complaint. Ito pong si Representative Bong Suntay mga kababayan. Sinampahan po sila ng grupong Gabriela mga kababayan, no? Na si Sara Elago mga kababayan. No, wala tayong magagawa dahil no, itong mga binitawang salita no, netong si Congressman Suntay mga kababayan ay talaga namang marami po ang nagalit mga kababayan. No? Para sa akin medyo mahalay kasi talaga yung kanyang mga pinagsasabi. Ito honestly, ito ang opinion ko doon sa sinabi niya. No? Kung ang tinatanong niya nung hearing mga babayan, ano yung mahalay o ano yung masama doon sa kanyang mga sinabi mga babayan. No? Yung palang salitang nag-init mga babayan at saka yung salitang imagination mga babayan at yung sinasabi niyang ini-imagine na lang niya kung ano yung po pwedeng mangyari. Doon pa lang mga kababayan, medyo malisyoso na para sa akin, no? Yung datingan ng kanyang mga sinasabi. Di ba? Para bagang merong ibang nasa isip neto nga si Suntay. At dahil po dyan, marami po talagang nagalit sa kanya, mga kababayan, no? At yung iba nga po, hindi ho galit na no? Yung iba ang ginawa na lang nila, no? Pinuna na lang yung kanya sinabi. Hindi na po nagalit sa kanya kasi alam naman nila walang mangyayari pagka nagalit sa isang taong kagaya ni Suntay. No? Binalaan na lang at ni-remind siya doon sa mga batas na kaakibat po no, ng kanyang mga ginawa. Okay? So ito, panoorin natin mga babayan yung balita na yan kung saan ay sinampahan po siya. No, formal lang inihain ng women's rights advocates no, ang ethics complaint laban dito kay Representative Suntay, mga kababayan. Right? Let's go. Rosalie, ano ang detalye nitong ethics complaint laban kay Representative Suntay? Ella, kahit na i-refer na ng House Plenary sa Ethics Committee yung controversial na pahayag ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay na itinuturing na offensive sa kababaihan ay isang reklamo ang formal na inihain ng grupo ng Women's Rights Advocates ngayong umaga. Sinamahan sila ng Gabriela Party List. Ayon kay Gabriela Party List Representative Sara Elago, layo nito na mapalakas yung kanilang panawagan ng pananagutan. Pakinggan natin ang pahayag ng kongresista. Itong mga leader kababaihan na ito, nagpapakita lang kasi na yung ordinaryong mga kababaihan, naghihirap na nga sa araw-araw, nakakaranas pa ng iba't ibang forma ng diskriminasyon at abuso, doble-doble ang pahirap. At nakita natin yan ngayong Women's Month pa, at kahit nga hindi Women's Month. Samantala, kung ang makabayan president naman na si Lisa Masa ang tatanungin, naniniwala itong dapat patawan ng parusa si Congressman Suntay sa kanyang naging pahayag at pagtingin sa kababaihan. Pero dapat patawan ng parusa. No? Dapat, no, hindi lang po hindi lang dapat pagkamaganyan yung kongresista mga babayan, no. Dapat tinatanggal din niya sa pwesto. No, wag lang suspension mga kababayan, no. Sa bagay, mga umpisa pa lang di suspended. No? Tataka ako, no, bakit kaya pagka napupunta sa kabilang panig yung mga ganitong klaseng politiko, mga DDS, mga bakit parang na-adapt nila yung ugali ng kanilang yung mga nandoon sa DDS? Honestly, 'di ba si dating Pangulong Duterte may pagkaganyan din. No, may pagkaalam niya na, 'di ba? May mga sinasabing inappropriate sa mga babae, no, nangahalik ng babae in public, mga kababayan. 'Di ba? Which is hindi gawain ng isang maayos o let's say hindi gawain no ng isang presidente. 'Di ba? Para igalang siya. Parang para sa akin hindi ka respeto, hindi ka galang-galang yung mga ginagawa nilang ganun. To the point na ito, no, mga kababayan. Bakit kaya nagtataka ako sa kanila, mga kababayan. Bakit ganun? Na-adapt nila yung ugali
Diba? Kaya mahirap, no? Mahirap maging DDS, mga kababayan. Pansinin nyo, sa mga comment section, may mga DDS. Diba? Ano ba yung na-adapt nila doon sa kanilang tatay-tatayan, mga kababayan? Diba? Unang-una, na-adapt nila dyan, mga kababayan, is yung pagbumura. Pansinin ninyo, yung mga DDS, mahilig magmura yung mga yan. Diba? Lahat na lang, ultimo comment nila, minsan mauna, mura na lang kagad. Okay, so tuloy natin. Uubaya na niya ang desisyon sa Kamara. Kung sa akin, dahil mambabata siya, dapat mas mabigat kaysa doon sa mga ordinaryong tao Tama. na halimbawa guilty nung sexual harassment. Oh, 'di ba? Pagka-ordinaryong tao, ganyan ang ginawa. Naku, kapatong-patong na kaso na 'yan. Sexual harassment na, 'di ba? Kung ano-ano na yung isasampang kaso sa kanya, malicious na, mga ganyan. Act of lasciviousness, mga ganyan na, mga babayan no? Baka minsan makakasuhan pa ng, alam niyo na, ng, 'di ba? No, pagka ganito ethics complaint lang, dapat pantay-pantay. Sabi nga, pantay-pantay ang batas 'di ba? Kahit kongresista ka, kahit sino ka pa. No, kapag ganyan yung ginagawa mo, dapat kung ano yung sinasampang kaso doon sa mga ordinaryong tao, yun din dapat yung sinasampang kaso sa mga ganito. Hindi lang basta ethics complaint. Dapat sampahan din niya ng mga kaso, 'di ba? Nakaakibat niyan. Pag ordinaryong tao, baka nakulong pa kagad yan, mga kababayan. Oo, honestly. At saka nung halimbawa nung mga pagsipol sa babae, no? Kaugnay nung sa Safe Spaces Act, dapat dahil mambabatas ka, dapat mas mabigat ang kaparusahan na dapat igawad ng Kongreso sa kanya. Pwede siyang suspendihin ng ilang ilang linggo. Pwede rin na magmulta siya, pwede siyang mag-community service, magmulta siya at Naku, community service, pagwawalisin yan. ibigay sa sa mga organisasyon ng Ano kaya makakita ang kongresista nagwawalit sa kalsada? kababaihan, no? At pwede rin siya mag-community service. Yung ginagawa ng babae, siguro sa bahay, kung gaano kahirap ang ginagawa ng mga kababaihan sa kanilang mga bahay, pagpapakain ng anak, pag-aalaga ng asawa. Ganon, dapat paglinisin ng buong kongreso 1 week. Pwede. Community service, maglinis ka ng compound ng Congress for 1 week. Oo, pwede, no? Pwede pala yun. Dapat gawin niya. Ella, dagdag pa nito, dapat pag-aralan ni Congressman Suntay yung batas kabilang na yung Safe Spaces Act at sumailalim sa gender sensitivity training. Balik sa'yo, Ella. Okay, so ito mga babayan, panoorin natin yung mga naging speeches diyan po sa Congress, mga babayan. First regular session, number 31, day 3, mga babayan. Panoorin po natin to. Kung saan tinaas po nila na kakasuhan ng ethics complaint. Ito pong si Suntay. Madam Chair, Yes, Honorable Matibag. I raise on a question of personal and collective privilege, Madam Chair. What is the nature of the personal and collective privilege of the Honorable Matibag? Ito po yung pahayag kaugnay ng sexist na pananalita sa Kongreso kahapon, Madam Chair. The Honorable Matibag has 10 minutes. Please proceed. Madam Speaker, at ang aking mga kasama sa Kongreso, tumitindig po ako ngayon hindi upang pag-usapan ang personalidad ng sinuman, kundi upang makiisa sa mga kababaihang nakaramdam ng sakit at pagkadismaya sa mga naging pahayag na lumabas mula sa isang opisyal na pagdinig ng Kongreso. Sa nakalipas na mga araw, marami pong kababaihan ang nagpahayag ng kanilang damdamin. Mga nanay, mga estudyante, mga profesional at mga kabataang Pilipina na nagsabing nasaktan sila sa paraang ang isang babae ay tila naging paksa ng biro o imahinasyon Grabe, sa loob ng isang institusyong inaasahan nilang magtatanggol sa kanilang dignidad. Bilang isang mambabatas, bilang chairperson ng Committee on Women and Gender Equality, at higit sa lahat,
bilang isang nanay ng 2 batang babae. Hindi ko po maaaring ipagwalang bahala ang damdaming ito. Tulad ng maraming nanay sa ating bansa, may pangarap ako para sa aking mga anak. Na paglaki nila ay makikita nila ang kanilang sarili sa isang lipunang iginagalang ang kababaihan, pinahahalagahan ang kanilang kakayahan, at hindi ginagawang biro ang kanilang pagkatao. Madam Speaker, ang Kongreso ay isang honorable institution. Ito ang lugar kung saan tayo gumagawa ng mga batas na naglalayang protektahan ang karapatan at dignidad ng bawat Pilipino. Kaya kapag may mga salitang lumalabas sa loob ng ating mga pagdinig na maaring magpakababa sa dignidad ng kababaihan, natural lamang na marami ang magtatanong. Ito ba ang uri ng diskurso na nais nating marinig sa loob ng Kongreso? Ito ba ang halimbawa na nais nating makita ng ating mga anak sa kanilang cellphone, sa kanilang mga telebisyon, o sa dyaryo, o sa radyo? Hindi po natin maikakaila na sa ating lipunan, maraming kababaihan ang araw-araw na nakararanas ng catcalling, pangmamaliit at mga pahayag na nagpapababa sa kanilang dangal. At kaya nga po ipinasa sa Kongreso ang Safe Spaces Act upang malinaw na sabihin na ang ganitong mga pananalita, gaano man ito ipakita bilang biro, ay may epekto sa dignidad ng kababaihan. Ngunit ang usaping ito ay hindi lamang tungkol sa batas. Ito ang tungkol sa kultura ng respeto na nais nating itaguyod sa ating lipunan. At kung nais nating baguhin ang kulturang ito, dapat magsimula ang halimbawa sa loob mismo ng Kongreso. Hindi po natin kailangan magtaasan ng boses upang maipakita ang ating punto. Hindi rin natin kailangang gawing katatawanan ng kababaihan upang makuha ang atensyon. Ang tunay na lakas ng isang lider ay makikita sa respeto, dignidad at malasakit sa kapwa. Bilang isang lagunanay, patuloy kong ipaglalabang respeto para sa bawat babae, para sa bawat nanay na nagsusumika para sa kanyang pamilya, para sa bawat anak na babae na may pangarap, at para sa bawat Pilipinang naniniwala na ang kanilang dignidad ay nararapat igalang. Hayaan po nating maging malinaw, ang babae ay hindi biro, hindi rin siya pantasya, at ang dignidad ng kababaihan ay hindi kailanman dapat maging katatawanan sa loob ng Kongreso. Madam Speaker, may I respectfully review all what happened. Request the majority floor leader to refer this matter to the Committee on Ethics and Privileges to conduct hearing at the earliest possible time and to require the attendance of concerned parties. I likewise request that the committee submit its report immediately, and I believe that the chairperson for the Committee on Ethics is one of the co-author of the amended Safe Spaces Act. At upang maiwasan natin ang ganitong insidente sa hinaharap, I respectfully request, hinihiling ko din po, na ang substitute bill amending the Safe Spaces Act ay maisama sa LEDAC priority measures. Madam Speaker, ang respeto sa kababaihan ay hindi lamang usapin ng batas, ito ay usapin ng dangal ng ating institusyon at ng ating bansa. Maraming salamat po, Diyos te agnina kada kayo amin, Apo. Alright, saya mga babayan, ano? So, gusto po nilang paimbestigahan mga babayan, no? Ito pong nangyari na to. No, at sampahan po ng kaso at sampahan na nga ng kaso at saka nasampahan na rin po ng ethics complaint. No, ito pong si Representative Suntay mga kababayan, ano? Okay, so ano masasabi niyo po dyan, no? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan, alright?
So yan muli, kita tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobsit sa Mobs TV. Peace. I'm out.